Disclaimer, ang kwentong ito ay hango sa mga salaysay at paniniwalang nakaugat sa kulturang Pilipino, lalo na sa mga kababalaghan tungkol sa mga nilalang na tinatawag na aswang. Ang anumang pagkakatulad ng mga pangalan, lugar, at pangyayari sa tunay na buhay ay nagkataon lamang at hindi sinasadya. Layunin ng kwentong ito ang magbigay aliw, kilig, at takot sa mambabasa, at hindi para bastusin o siraan ang anumang paniniwala, relihiyon, o komunidad. Huwag basahin kung kayo ay madaling matakot. Handa ka na ba? Sa isang bayan sa Visayas, may nakatayo pa ring malaki at antigong mansyon na tinatawag ng mga taga-roon bilang Villa Hermosa. Matatagpuan ito sa gilid ng kagubatan, malayo sa kabihasnan. Doon naninirahan si Isabela Hermosa, ang nag-iisang anak ng isang yumamang hasyendero na si Don Ernesto Hermosa. Matagal nang pumanaw si Don Ernesto, at sa kabila ng yaman ng kanilang angkan, mag-isang naninirahan si Isabela sa mansyon, kasama ang ilang katulong at gwardiya. Ang kanyang ina ay matagal nang nawala noong siya ay bata pa, sa isang misteryosong aksidente sa kabubatan. Si Isabela ay kilala sa kanilang bayan bilang tahimik, maganda, at may pusong matulungin. Subalit, may mga bali-balita na ang kanilang pamilya ay may lahing may koneksyon sa kababalaghan, bagay na pilit niyang tinatanggihan. Dahil sa sunod-sunod na pagnanakaw at mga kakaibang pangyayari sa paligid ng kanilang lupain, kinailangan niyang magdagdag ng bagong gwardiya. Isa sa mga ipinadala ng isang kilalang security agency ay si Mang Ador, isang lalaking halos singtangkad ng pinto, sunog sa araw ang balat, at may matang tila tumatagos sa kaluluwa. Sa unang araw pa lang ng pagtapak ni Mang Ador sa Villa Hermosa, may naramdaman na agad na kakaiba ang mga katulong. Parang hindi normal yang lalaking yan, bulong ni Aling Rosa, ang matandang kasambahay. Tahimik masyado. Saka tingnan mo yung mata, parang laging gising sa dilim, dagdag pa ng isa. Ngunit tila kampante si Isabela sa presensya ng bagong gwardiya. Sa tuwing siya ilalabas sa bakuran, naroon si Mang Ador, tahimik na sumusunod at nakamasid sa paligid. Hindi ito palangiti ni hindi rin pala kwento. Pero sa kakaiba niyang kilos, ramdam ang tapat na pagbabantay. Isang gabi, habang natutulog si Isabela, nagising siya sa mahinang kaluskos sa labas ng kanyang bintana. Sa unay inakala niyang hangin lang iyon, ngunit nang tignan niya sa kortina, may aninong mabilis na lumipad papunta sa bubungan. Kinabukasan, tinanong niya si Mang Ador, may narinig ka bang kakaiba kagabi? Parang may hayop sa bubong. Tahimik lang si Mang Ador sa una, sa kamarahang sumagot, wala pong dapat ipag-alala. Basta't narito ako, wala pong makakalapit sa inyo. Sa mga sumunod na araw, sunod-sunod ang insidente, nawalan ng ilang manok at baboy ang mga kapitbahay. May kasambahay na biglang nangisay at nilagnat ng matagal. May tumangging pumasok sa mansyon dahil daw may masamang espiritu. Ngunit sa kabila ng mga ito, nanatiling kalmado si Mang Ador. Lagi siyang gising sa gabi, umiikot sa paligid ng mansyon, hawak ang mahabang masyete. Madalas ay matatagpuan siyang nakatayo lang sa harapan ng lumang bodega sa likod ng mansyon, tila may binabantayan. Si Isabela, bagamat kinikilabutan paminsan-minsan, ay unti-unting nakaramdam ng pagtitiwala sa bagong gwardiya. Sa isang pagkakataon, nakaupo siya sa balkonahe habang si Mang Ador ay nakabantay malapit sa tarangkahan. Bakit tahimik ka lang palagi, Mang Ador? Tanong niya, pilit binabasag ang katahimikan. Masanay po akong manood kaysa magsalita. Sa panonood, nalalaman mo ang totoo kahit hindi sinasabi, matipid nitong sagot. May kung anong lalim sa mga salitang binitiwan ni Mang Ador. Parang may bigat sa bawat pantig. Habang lumilipas ang mga araw, mas nararamdaman ni Isabela na hindi lang ordinaryong gwardiya si Mang Ador. May mga pagkakataong nawawala ito saglit, ngunit laging bumabalik na tila hindi napagod kahit magdamag na nagbantay. May mga kasambahay na nagsabing nakita nila itong nakatayo sa gitna ng ulan pero hindi nababasa. May isa pang nagsabing nakita niya si Mang Ador na nasa kisam ng lumang bodega, nakasabit ng paekis, parang paniki, ngunit itinanggi niya ito, sabay sabi, baka nanaginip ka lang. Ang lahat ng ito ay unti-unting bumabalot kay Isabela sa isang palaisipan. Sa huli ng bahaging ito, isang pangyayaring di inaasahan ang magaganap. Isang gabi, habang umiikot si Mang Ador sa gilid ng mansyon, nakita niya ang isang itim na anino na gumagapang sa lupa, papalapit sa mismong kwarto ni Isabela. Walang sabi-sabi, agad siyang tumalon sa ikalawang palapag, sumalubong sa aninong iyon at sinaksak ito gamit ang kanyang matalim na kutsilyo. Sa loob ng kwarto, nagising si Isabela sa ingay.
Pagsilip niya sa bintana, nakita niyang duguan si Mang Ador, ngunit hindi niya tiyak kung dugo iyon ng kaaway o dugo niya mismo. Matapos ang kakaibang insidente sa labas ng kanyang kwarto, hindi na naging gaya ng dati ang mga gabi ni Isabela. Kahit hindi lantaran ang pag-amin ni Mang Ador, ramdam niyang may inililihim ito sa kanya, isang bagay na mas malaki pa sa ordinaryong pagbabantay. Kinabukasan, maaga siyang bumaba upang hanapin si Mang Ador. Naabutan niya ito sa likod ng mansyon, tahimik na pinapahiran ng halamang gamot ang isang hiwa sa braso. "Anong nangyari sa iyo kagabi?" tanong ni Isabela habang lumalapit. "May pumasok pong mabangis." "Hindi basta hayop, hindi rin basta tao," sagot nito nang hindi siya tinitingnan. "Aswang ba yon?" tanong niya sa mahinang tinig. Saglit na katahimikan. "Isang uri ng aswang. Pero hindi ako papayag na makalapit sila sa inyo." Hindi na kumibo si Isabela. Sa halip, tahimik niyang pinagmasdan ang lalaking tahimik na gumagawa ng lahat para sa kanya, kahit parang wala siyang pakialam kung mamatay siya sa laban. Simula noon, gabi-gabi nang nakakaramdam si Isabela ng presensya sa paligid ng kanyang silid. Hindi man niya ito nakikita, ramdam niyang may mga matang nakatitig sa kanya mula sa dilim. Madalas, napuputol ang kanyang tulog dahil sa tila pagaspas ng pakpak sa labas ng kanyang bintana. Isang gabi, habang nakahiga siya, narinig niya ang pabulong na tinig, hindi galing sa labas, kundi mula mismo sa loob ng kanyang silid. "Lapit ka." "Isabela eh." Mabilis siyang bumangon at binuksan ang ilaw, ngunit wala siyang nakita. Nanginginig ang kanyang mga kamay, kaya agad siyang lumabas ng silid at tinungo ang silid ni Mang Ador sa ibaba. Pagbukas niya ng pinto, bumungad ang isang kakaibang amoy ng insenso at halamang nakakapasok lang sa mga lumang simbahan. Sa loob ng silid, nakita niyang nakaupo si Mang Ador sa gitna ng sahig, nakapalibot sa kanya ang mga asin, dahon ng banaba, at itim na kandila. Napatigil si Isabela. "Mang Ador, ano to?" "Protection. Dumarami na ang gustong dumukot sa'yo. Hindi ka nila dapat mahawakan." "Bakit ako? Anong meron sa akin? Hindi lang ikaw ang gusto nila. Ang lahi mo ang dugo mo." Kinabukasan, nagpatawag si Isabela ng matanda mula sa baryo, si Lola Sabel, isang kilalang manghihilot at albularyo. Palihim itong dinala sa mansyon. Pagpasok ni Lola Sabel sa loob, agad siyang napalingon sa paligid. "May nakalagay sa haligi ng bahay mo, Hija. Luma na, pero malakas pa rin, mutyang pangontra. Kaya pala di basta makapasok ang mga engkanto. Pero may problema." "Anong problema, Lola?" "May isa sa mga kasambahay mo may dalang sumpa. Hindi siya basta tao." Nabigla si Isabela. Pati si Mang Ador na naroon ay napatitig. "May kasambahay ka na hindi mo dapat pagkatiwalaan. May amoy siya ng itim na engkanto, amoy ng katawan na hindi na tao." Sa puntong ito, sinimulan ng pagmasdan ni Isabela ang bawat isa sa kanyang mga tauhan, si Aling Rosa, ang tagaluto, si Tonyo, ang hardinero, si Mila, ang tagalaba at si Anselmo, ang pinakabago nilang kusinero. Si Anselmo ay hindi nagsasalita ng marami pero magaling magluto. Lagi siyang naka-headset habang nagluluto at bihira magpakita sa gabi. Isa ba siya sa binabanggit ni Lola Sabel? Samantala, sunod-sunod ang mga insidente sa paligid ng mansyon. Isang kalabaw ng kapitbahay ay natagpuang wala ng laman ang loob, tuyong-tuyo ang balat na parang sinipsip. Isang bata ang nawawala sa baryo, huling nakita sa may likod ng mansyon ni Isabela. Isang gabi, may bumagsak na malaki mula sa bubong ng mansyon, pero pagdating doon ni Mang Ador, wala na ito, tanging mga kalmot lang ang naiwan sa kahoy. Lumalala ang takot ng mga tao. Kahit mga kasambahay ay gusto nang magsialisan. Ngunit pilit silang pinatatag ni Isabela. "Kung aalis kayo, maintindihan ko. Pero ako hindi ko iiwan ang lugar na ito." Sa gitna ng lahat ng ito, mas lalong dumikit ang loob niya kay Mang Ador. Ramdam niyang hindi siya pinapabayaan nito. Isang gabi, habang pareho silang nakaupo sa terasa, nagtanong si Isabela, "Bakit mo ako pinoprotektahan, Mang Ador? Hindi ka naman namin kamag-anak. Hindi ka rin binabayaran ng malaki." Saglit na katahimikan. "Dahil matagal ko nang sinumpaan na babantayan kita." "Sinumpaan? Kailan pa?" "Bago ka pa ipinanganak." Napatayo si Isabela sa pagkagulat. "Ano nang ibig mong sabihin?" Hindi na siya sinagot ni Mang Ador. Sa halip, tumayo ito at tiningnan ang langit. Malapit na ang dilim.
Darating sila muli at sa susunod, hindi na lang sila kakatok. Papasok na sila. Sa huling bahagi ng kabanatang ito, isang gabi na naman ang puno ng pangamba. Habang natutulog si Isabela, biglang may tumalon sa bubong. Malakas ang yabag. Kasunod ang tunog ng pagkalas ng kahoy. May aninong bumukas ng bintana, at sa loob ng silid ni Isabela, pumasok ang isang nilalang na hindi niya pa kailanman nakita, maputla, may mahabang kuko, at pulang-pula ang mga mata. Pagbukas ng pinto, dumating si Mang Ador, hawak ang isang baston na may nakakabit na mutya sa dulo. Isang sigawan, isang sabay na galaw at isang matinding liwanag ang bumalot sa buong silid. Hindi na nakita ni Isabela kung anong nangyari dahil nawalan siya ng malay sa takot. Nagising si Isabela sa amoy ng usok at damong sinunog. Nakahiga siya sa sariling kama, ngunit ramdam niyang may mga sugat ang kanyang braso, na tila gasgas mula sa matulis na bagay. Sa tabi ng kama, naroon si Mang Ador, nakaupo at tahimik na binabantayan siya. Anong nangyari? Mahina niyang tanong. Tumayo si Mang Ador at binigyan siya ng baso ng tubig. May pumasok na nilalang kagabi. Isa sa mga pinuno nila. Halos nabasag ang proteksyon sa bintana. Yung nilalang na may pulang mata. Totoo yun? Hindi ba ako nananaginip? Hindi ka nananaginip, Isabela. Nagsisimula na ang tunay na laban. Pagkalipas ng ilang araw, unti-unting bumalik ang lakas ni Isabela. Ngunit nanatiling bumabagabag sa kanyang isipan ang sinabi ni Mang Ador noon, bago ka pa ipinanganak, sinumpaan ko ng babantayan kita. Hindi siya mapakali. Gusto niyang malaman ang buong katotohanan. Kaya isang hapon, tinawag niya si Mang Ador habang ito ay nagbabantay sa likod ng mansyon. May tinatago ka sa akin. Gusto kong malaman lahat. Ngayon na. Tahimik si Mang Ador. Lumingalinga muna sa paligid, saka tumango. Kung handa kang makinig, sundan mo ako. Dinala siya ni Mang Ador sa likod ng lumang bodega, isang gusaling matagal nang hindi ginagamit, puno ng alikabok at mga gamit na nilumana ng panahon. Ngunit may isang bahagi ng pader sa loob nito na tila bagong napinturahan, at may ukit na kakaibang mga simbolo, hindi pangkaraniwang letra. Anong meron dito? Tanong ni Isabela. Yan ang dahilan kung bakit ka hinahabol ng mga nilalang sa gabi, sagot ni Mang Ador habang tinatanggal ang takip ng isang trapdoor sa sahig. Ang pamilya mo ay hindi lang basta mayaman, Isabela. May lahi kayong bantay ng mutya, isang makapangyarihang mutya na matagal nang itinatago rito sa ilalim ng bahay na ito. Bumaba sila sa hagdang kahoy na tila matagal nang hindi nadaanan. Sa ilalim, may isang maliit na silid na may altar sa gitna, at sa altar na iyon ay may isang batong maladilaw na ginto, umiilaw sa gitna. Yan ang mutya ng kalinawan. Proteksyon laban sa masasamang nilalang, aswang, mangkukulam, laman lupa, at iba pa. Ang sino mang may hawak nito ay hindi basta mahahawakan ng dilim. Kaya ka hinahanap ng mga aswang. Gusto nilang mawala ka para makuha nila to. Napatigil si Isabela sa harap ng mutya. Para siyang hinihila rito. Parang kilala siya ng bagay na yon. Bakit mo to binabantayan, Mang Ador? Ang ama mo, si Don Ernesto, ay isa ring tagapangalaga. Isa ako sa mga piniling magbantay ng pamilya nyo bilang kabayaran sa utang na loob ng tribo namin sa kanya. Pero ako'y hindi pangkaraniwang gwardiya. Unti-unting humakbang si Mang Ador palapit sa liwanag ng mutya. Doon, nakita ni Isabela ang balat niya na tila unti-unting nagbabago. Ang mga ugat ay lumalabas, ang mata ay kumikislap ng dilaw. Isa akong tagapamagitan. Isang nilalang sa pagitan ng tao at ng aswang. Hinati ang pagkatao ko sa liwanag at dilim para bantayan kayo. Isang kalahating aswang, tanong ni Isabela, hindi makapaniwala. Tumango si Mang Ador. Pero kailanman, hindi ako lumaban para sa dilim. Pagkaakyat nila mula sa bodega, mas bigat na ang dala ni Isabela. Hindi lang pala kwento ng pamilya ang kanyang pinasok, kundi labanan ng sinaunang panahon. Kinagabihan, habang muling umiikot si Mang Ador, pumunta si Isabela sa kusina. Naroon si Anselmo, tahimik na naghihiwa ng karne. Anselmo, sabi ni Isabela, kamusta ka sa mga nagdaang gabi? Tumingin si Anselmo sa kanya, at sa unang pagkakataon, umiti ito, isang ngiting hindi normal. Masyadong pilit. Masyadong malamig. Masarap ang karne sa gabi, maam. Lalo na kapag sariwa. Tumayo ang balahibo ni Isabela. Pagbalik niya sa silid, agad siyang nagtungo kay Mang Ador. Tama si Lola Sabel.
Si Anselmo ang may dalang sumpa. Kinabukasan, pagdampi ng araw, biglang nawala si Anselmo. Naiwan sa kusina ang nilulutong karne, ngunit nang suriin ni Mang Ador, hindi karaniwang baboy o baka ang ginamit kundi may bakas ng balat ng tao. Muling lumingon si Mang Ador kay Isabela, nagpadala sila ng espiya. At nakapasok siya sa loob. Anong gagawin natin? Hindi sapat ang proteksyon ng mutya sa ilalim. Kailangan mo na itong suotin. Inabot ni Mang Ador ang isang kwintas na may maliit na bersyon ng mutya ng kalinawan. Nang maisuot ito ni Isabela, biglang humigpit ang hangin. Sa kanyang pandinig, narinig niya ang mga bulong ng mga espiritu. Tagapangalaga tagapagmana. Sa huling bahagi ng kabanatang ito, muling bumalik si Anselmo, hindi na bilang kusinero, kundi sa tunay niyang anyo, isang nilalang na kulay abo ang balat, may pakpak, at mahahabang kuko. Ngunit hinarang siya ni Mang Ador sa harap ng mansyon. Hindi mo siya mahahawakan. Hanggat buhay ka pa, Ador, babalik at babalik kami. Muling sumiklab ang laban. Isang sigawan. Isang sabayang suntok. Hanggang sa tuluyang tumakas si Anselmo pabalik sa kakahuyan, sugatan ngunit buhay. Kinabukasan, matapos ang muling pag-atake ni Anselmo sa kanyang tunay na anyo, hindi na nagdalawang isip si Isabela, kailangan niyang alamin ang kabuuan ng kanyang pinagmulan. Hindi na sapat na maghintay ng susunod na atake. Kailangan niyang maintindihan kung bakit siya ang sentro ng lahat, at bakit siya lang ang tila kayang makapigil sa mga nilalang ng dilim. Pinuntahan niya ang lumangbal sa silid ng kanyang ama, na matagal nang hindi binubuksan. Doon niya natagpuan ang isang itim na kwaderno, may balat ng kalabaw at sinaunang sulat sa wikang Espanyol at lumang Tagalog. May nakaukit sa pahina, ang huling tagapagmana ng dugong bantay. Ang lihim ng pamilya Ernesto sa mga pahina ng jurnal ay mababasa ni Isabela ang kasaysayan ng kanilang angkan. Si Don Ernesto, ang kanyang ama, ay mula sa lahi ng mga tagabantay ng mutya, mga pamilyang itinakdang magtago at magprotekta ng mutya na pinaniniwalaang naglalaman ng liwanag ng mga ninunong albularyo. Ang mutyang ito, kung mapasa kamay ng nilalang ng dilim, ay maaaring gamitin upang sirain ang balanse sa mundo ng tao at espiritu. Isa itong selyo na pumipigil sa pagtaas ng kapangyarihan ng mga aswang, manananggal at maligno. Kaya sila laging sumusubok na kunin ito. Isang linya ang tumatak kay Isabela habang binabasa niya, ang sinumang may dugong tagabantay ay nagdadala rin ng liwanag at sumpa. Hindi siya maaaring mamuhay ng tahimik. Dahil saan man siya magtago, hahanapin siya ng dilim, ang dugo ni Isabela habang nagbabasa. Unti-unting naintindihan ni Isabela na hindi lang basta tagapangalaga ng mutya ang kanyang ama, kundi mailahi rin silang espiritual na mandirigma. Ang kanilang dugo ay may kakayahang magbukas ng daanan sa pagitan ng mundo ng tao at mundo ng mga nilalang. Hindi sinasadya, gatekeeper siya, at kung masira ang proteksyon ng mutya, katawan niya ang maaaring gawing daluyan ng kadiliman. Napaisip siya, baka kaya ganito kaprotektibo si Mang Ador ay dahil hindi lang mutya ang gusto ng mga aswang, kundi ang mismong katawan niya. Lolo na albularyo, upang mas lalong maintindihan ang kanyang pinanggalingan, bumisita si Isabela kasama si Mang Ador sa isang malayong baryo sa kabilang bayan. Doon, dinala sila kay Tandang Ben, kapatid ng kanyang yumaong lolo na isang tanyag na albularyo noon sa kabundukan. Pagtapak pa lang ni Isabela sa bakuran, agad siyang napansin ni Tandang Ben, narito na ang huling selyo. Ang daluyan. Ang panibagong daan. Lumapit ito kay Isabela at hinawakan ang kanyang kamay. May apoy sa dugo mo, iha. Kaya nilang maamoy yan kahit nasa kabilang dako ka pa ng mundo. Dito ay tinuruan si Isabela ng mga lumang orasyon, mga panalangin at proteksyon na ginagamit ng kanilang lahi. Itinuro rin sa kanya ang tatlong marka ng kanyang lahi, ang marka sa batok, isang hugis bituin na tila nunal, pero kumikislap sa ilalim ng buwan. Ang mata ng alon, kapag tumitig sa tubig, nagkakaroon ng ripple kahit walang hangin. Ang ika-6 na pakiramdam, kayang maramdaman kung may masamang espiritu o presensya kahit malayo. Isa-isa itong napatunayan kay Isabela. At doon niya tuluyang tinanggap, ako ang huling tagapangalaga. Simula ng pagsasanay mula sa araw na yon, nagsimula na ang mahigpit na pagsasanay ni Isabela. Si Mang Ador ang nagsilbing tagapagsanay sa aspeto ng laban, samantalang si Tandang Ben sa aspeto ng espiritual. Natutunan niyang, gumamit ng baston na may mutya, pampalayas ng maligno gumawa ng anunsyo ng hangin, isang uri ng babala gamit ang dahon at alon ng hangin para masabi kung may paparating, magsalita ng salitang lumang ugat,
Isang wikang hindi naiintindihan ng karaniwang nilalang kundi ng mga engkanto, at aswang lang hindi naging madali ang lahat. Maraming beses na gusto ng sumuko ni Isabela. Ang kanyang mga palad ay palaging may sugat, ang kanyang katawan ay pagod, at ang kanyang isipan ay gulong-gulo. Pero palaging nariyan si Mang Ador. Hindi kita hahayaang bumigay. Labanan mo yan. Dahil kapag ikaw ang bumigay, hindi lang ikaw ang mawawala, kundi ang buong angkan mo. Pagbabalik ng dilim sa huling bahagi ng kabanatang ito, isang gabi, habang nagsasanay si Isabela sa likod ng mansyon, biglang kumulimlim ang langit. Ang mga ilaw ng bahay ay nagkandamatay. Paglingon niya, naroon si Mang Ador, nakatitig sa kabubatan sa likod. Dumating na sila. At hindi na lang si Anselmo ang kasama nila. Pati ang itim na ginang dumating na. Mabigat ang hangin ng gabing iyon. Walang buwan sa langit. Tila may humigop ng liwanag mula sa paligid. Ang katahimikan ng gabi ay binalot ng malamig na simoy, at ang mga alagang hayop sa paligid ng mansyon ay nagsipagtakbuhan palayo sa kakahuyan. Dumating na siya, bulong ni Mang Ador habang mahigpit na hawak ang baston. Si Isabela, kahit nanginginig, ay tinindigan ang bagong tapang na naitanim sa kanya mula sa mga araw ng pagsasanay. Humigpit ang kapit niya sa kwintas na may mutya ng kalinawan. Alam niyang ito na ang simula ng tunay na labanan. Pagdating ng itim na ginang mula sa madilim na bahagi ng kabubatan, lumitaw ang isang figura na tila naglalakad sa ere. Mahaba ang kanyang damit, itim na parang usok, at ang kanyang mukha ay natatakpan ng belo. Subalit kahit natatakpan, ramdam ni Isabela ang malamig at nakakatakot nitong titig. Siya ang tinatawag nilang itim na ginang ng silangan, isang nilalang na matagal nang kinatatakutan sa mga bulubunduking bahagi ng rehiyon. Isa siya sa pinakamatandang uri ng aswang, may kakayahang magmanipula ng ilusyon, at sumanib sa mga katawan ng mahihina ang kalooban. Kasama niya ang dalawang nilalang, si Anselmo, at isa pang bagong mukha, isang lalaking puti ang mata, may balat na parang balat ng sawa, at may buntot na mistulang sinag ng kidlat. Isabela, ikaw ang huling tagapagmana, bulong ng itim na ginang. Ilabas mo sa akin ang mutya. Wala ka nang ligtas. Unang labanan, hindi na naghintay pa si Mang Ador. Sa isang iglap, tumalon siya sa pagitan ni Isabela at ng itim na ginang. Hindi ka makakalapit sa kanya. Sumiklab ang unang bugso ng laban. Ang baston ni Mang Ador ay nagliwanag, tila hinugot ang liwanag mula sa mismong hangin. Tinamaan si Anselmo sa balikat at napaatras ito, suminghap sa sakit. Ngunit ang itim na ginang ay walang ginawang pag-atake. Sa halip, umiti siya sa ilalim ng belo at nagsalita ng lumang wika. Lalabas din ang tunay na anyo ng bata mong tagapangalaga. Biglang sumakit ang ulo ni Isabela. Naramdaman niyang parang may nagliliyab sa kanyang batok, ang markang bituin na tanda ng kanilang lahi ay nag-init. Aard, napasigaw siya, at ang paligid niya ay nagsimulang magbago. Ang liwanag sa kanyang katawan ay nagsimulang kumalat, nagkakaroon ng aura, isang maputing apoy na tila naghahalo sa kanyang balat. Pagkamulat ni Isabela, pigilin mo. Isabela, pigilan mo, sigaw ni Mang Ador. Pero hindi na mapipigilan. Sa unang pagkakataon, nagising ang dugo ni Isabela. Tumayo siya ng dahan-dahan, ang kanyang mga mata ay kumislap ng asul. Ang kanyang tinig ay naging buo at malalim. Hindi ako susuko. Ako ang tagapangalaga ng liwanag. Isang biglang bugso ng enerhiya ang lumabas mula sa kanyang katawan, at tinamaan nito ang bagong aswang na kasama ng itim na ginang, tumilapon ito sa likod ng puno, hindi na muling tumayo. Ngunit sa halip na matakot, tumawa ang itim na ginang. Magaling pero hindi ikaw ang kailangan ko. Kailangan ko ang dugong daluyan. At ang dugong iyan, mas madali kong makukuha sa pamamagitan ng Lenny M., isang pagbunyag na bigla si Isabela. Ang ama ko. Patay na siya. Talaga ba? Sabay niyang itinuro ang kanyang kamay sa silangan. Sa isang saglit, nagbago ang hangin. Ang mga dahon ay bumaliktad. At isang imahe ang lumitaw sa gitna ng ulap, isang lalaking nakagapos, may sugat sa katawan, at may takip sa bibig. Si Don Ernesto, buhay. Matagal na naming hawak ang ama mo. Pero ngayon lang siya magagamit. Siya ang magiging selyo ng pagbukas ng daanan sa mundo ng dilim. At kapag nangyari iyon, tapos na ang lahi nyo, desisyong mabigat pagkatapos ng labanan, biglang nawala ang mga nilalang, para bang dumaan lang upang iparating ang mensahe. Si Mang Ador, bagamat sugatan, ay agad na lumapit kay Isabela.
Hindi ko alam na buhay pa ang ama mo. Akala ko't pinatay siya noon ng mga nilalang pero mukhang may mas malalim pa sa lahat ng ito. Si Isabela, bagamat nanginginig ay tumayo. Kailangan ko siyang iligtas. Kailangan kong sundan ang itim na ginang. Kung hawak nila si Papa, ibig sabihin hindi pa huli ang lahat. Hindi ito magiging madali, babala ni Mang Ador. Ang daanan papunta sa kanilang pugad ay nasa ilalim ng pinakamadilim na bahagi ng kabubatan, sa tinatawag nilang gulod ng itim na abo. Doon mo lang makikita ang pintuan sa pagitan ng dalawang mundo. Dadahan-dahanin ko man ang hakbang, pupunta pa rin ako roon, sagot ni Isabela. At hindi ako babalik nang hindi kasama ang ama ko, muling paghahanda sa huling bahagi ng kabanatang ito, nagsimula ang mas matinding paghahanda. Sa tulong ni Tandang Ben, binigyan si Isabela ng kaluban ng dugo, isang pulang balabal na gawa sa pinatuyong dahon ng bignay at dugo ng tandayag, isang hayop na proteksyon kontra aswang, salamin ng alon. Isang maliit na salamin na pwedeng ipanghanap ng lokasyon ng sinumang may ugnayan sa dugo mo aklat ng 3 dimensyon, isang lumang aklat ng dasal at orasyon na maaari lang gamitin ng huling tagapangalaga, at sa gabing iyon, bago pumatak ang hating gabi, tumingala si Isabela sa langit. Wala pa ring buwan pero sa kanyang puso may liwanag na. Tatay, hintayin mo ako. Madaling araw pa lang, nakahanda na si Isabela. Nakasuot siya ng kaluban ng dugo, bitbit ang salamin ng alon, at nakasukbit sa baywang ang aklat ng 3 dimensyon. Sa tabi niya, si Mang Ador na bagamat may sugat pa, ay matatag na nakasuporta. Ang daan patungong gulod ng itim na abo ay hindi simpleng lakaran, babala ni Tandang Ben. Hindi lang nilalang ang haharapin niyo roon, kundi ang sarili ninyong takot at kahinaan. Hindi umimik si Isabela. Sa kanyang mga mata, makikita ang determinasyong iligtas ang kanyang ama, kahit ang kapalit ay sariling buhay. Ang daan patungo sa gulod ang kagubatang papunta sa gulod ay ibang-iba na. Hindi ito kagaya ng normal na gubat. Dito, walang tunog ng ibon, walang ingay ng kuliglig, at ang mga puno ay kulay abot tila tuyot. Ang lupa ay malagkit na parang putik na may halong abo ng bangkay. Sa bawat hakbang nila, may mga aninong sumusunod. Hindi ito mga nilalang, kundi alaala, ilusyon ng nakaraan na ginagawang totoo ng itim na enerhiya sa paligid. Sa isang bahagi ng daan, biglang lumitaw ang imahe ng yumaong ina ni Isabela. Iho, huwag mo na akong sundan, ligtas ka pa ngayon, bulong nito habang lumuluhang nakatingin sa kanya. Hindi ikaw ang nanay ko, matapang na sagot ni Isabela. Tinapunan niya ng tubig mula sa salamin at naglaho ang anyo. Isa yon sa mga pagsubok, wika ni Mang Ador. Marami pa tayong haharapin, pagsubok ng pagkalito habang lumalalim sila sa kabubatan, isang malaulap na usok ang bumalot sa paligid. Biglang nawala si Mang Ador sa paningin ni Isabela. Ador? Nasaan ka? Sigaw niya, ngunit tanging sarili niyang tinig ang bumalik. Maya-maya, lumitaw sa harap niya ang isang imahe ni Don Ernesto, hawak-hawak ang mutya. Isabela, ibigay mo sa kanila ang mutya. Hindi mo kayang talunin ang itim na ginang. Patawad anak. Ngunit agad niyang kinuha ang aklat ng 3 dimensyon at binasa ang isang pahina ng orasyon ng linaw ng ulirat. Sa liwanag ng loob, lilinisin ang agos ng isip. Wala kang kapangyarihan sa king daan. Biglang lumiwanag ang paligid. Ang usok ay napawi at ang imahe ng ama ay naglaho at muling lumitaw si Mang Ador. Isa pa yon, wika ng matandang gwardya. Ang mga takot natin, ginagamit nila para humina tayo. Kaya kailangan mong matutong dumaan ng walang pag-aalinlangan, ang gulod ng itim na abo matapos ang ilang oras ng paglalakad at mga pagsubok sa daan, narating nila ang gulod. Mula sa tuktok ay tanaw ang isang hukay sa gitna ng kabubatan, isang itim na bunganga sa lupa, paikot-ikot na parang alon ng usok. Ito ang daan patungo sa kabilang mundo, wika ni Mang Ador. Kapag pumasok tayo rito, hindi na tayo basta makakalabas. Lahat ng galaw natin ay mababantayan. Ihanda mo na ang mutya, dagdag niya. Inilabas ni Isabela ang mutya ng kalinawan mula sa kwintas. Nang inilapit niya ito sa bunganga, bigla itong kumislap, senyales na ito nga ang pintuan papasok sa pugad ng itim na ginang. Pagpasok sa mundo ng kadiliman habang naglalakad sila sa loob ng hukay, ramdam ni Isabela na nagbabago ang kanilang paligid. Ang hangin ay naging malamig, ang lupa ay parang pumipintig. Sa bawat hakbang, may mga mata sa dilim na nakatitig. Naroon ang mga nilalang na hindi na niya maisalarawan, hindi na basta aswang, kundi mga nilikha ng purong dilim. Ang ilan ay may mga sungay, ang iba ay tila mistulang usok na may mata.
Ngunit hindi sila umaatake. Parang may inaantay sila. Hanggang sa isang bahagi ng mundo, naroon isang trono, isang altar, at sa harap nito, isang katawan na nakagapos, Don Ernesto. Ang ritual ng pagsasanib sa tuktok ng altar ay naroon ang itim na ginang, nakaayos ang buhok, at hawak-hawak ang isang gintong kutsilyo. Sa kanyang tabi, si Anselmo, sugatan ngunit muling lumalaban, at ang iba pang nilalang ng kadiliman. Ngayon na, bulong ni Mang Ador. Pipigilan natin ang ritual. Ngunit bago pa sila makalapit, biglang nagsimulang magbago ang paligid. Ang altar ay umangat at ang lupa sa paligid ay nagbitak. Ang buong lugar ay nagsimulang lumutang. Hindi nyo kami mapipigilan, sigaw ng itim na ginang. Ang selyo ay magbubukas, at ang liwanag ng inyong angkan ay magiging gasolina ng aming dilim. Simula ng huling labanan hinila ni Mang Ador si Isabela palapit sa isang aninong pader. Kailangan natin ng plano. Ngunit bago pa sila makagalaw, isang halimaw na nilalang ang sumugod sa kanila, may mga pakpak na parang paniki, at buntot na parang palaso. Iligtas ay Van Evesiel. Ako na sa kanila, sigaw ni Mang Ador habang hinarap ang halimaw. Si Isabela naman ay mabilis na tumakbo palapit sa altar, nilampasan ang mga nilalang, at isinigaw ang isang orasyon, sangalan ng liwanag ng dugo at lupa, iwanan mo ang katawan ng ama ko. Biglang kumislap ang mutya ng kalinawan, at isang bugso ng liwanag ang tumama sa katawan ni Don Ernesto. Gumalaw ito, buhay pa nga. Anak, bulong ni Don Ernesto. Tapusin mo sila. Tumindig si Isabela sa gitna ng pugad ng dilim, bitbit ang mutya ng kalinawan na ngayon ay mistulang maliit na araw sa kanyang palad. Sa kanyang harapan ay naroon ang kanyang ama, si Don Ernesto, sugatan ngunit mulat at pilit lumalaban sa bigat ng mahika ng itim na ginang. Sa kanyang likuran, dinig na dinig niya ang hiyaw ni Mang Ador habang patuloy na lumalaban sa halimaw. Lumalagabog ang lupa. Gumuguho ang paligid. At ang panahon ng pagpapasya ay dumating na. Ang lihim ng huling selyo muling nagsalita ang itim na ginang, ngayon ay nakatayo sa altar, tangan ang gintong punyal. Ang dugo ng tagapangalaga at ang buto ng lahi niya ang kailangan. At ngayong narito ka na, Isabela, ikaw na lang ang kulang. Kumaway siya, at lumutang sa ere ang isang itim na bato, ito ang tinatawag nilang huling selyo. Sa sandaling mapahiran ito ng dugo mo, magbubukas na ang daang walang hanggan, at ang mundo ng tao ay magiging alipin ng kadiliman. Ngunit matapang na sumigaw si Isabela. Hindi mo makukuha ang gusto mo. Handa akong lumaban. Laban ng liwanag at dilim sa isang iglap, sabay-sabay na lumusob ang mga nilalang ng kadiliman kay Isabela. Gumalaw siya, iniwasan ang mga matang parang daga, ang mga kuko ng lumilipad, at ang mga bibig na parang bitad. Gamit ang aklat ng 3 dimensyon, nagbukas siya ng mga orasyon, ilaw ng sinaunang lahi, lumitaw at gumapos sa anino ng gabi. Mula sa paligid ay nagsilabasan ang mga lumang simbolo sa hangin, mga ilaw na tila hugis bituin, na bumalot sa mga halimaw at pinilit silang umatras. Biglang lumitaw si Mang Ador, duguan ngunit buhay. Sa isang huling sipa, itinapon niya ang halimaw papalayo at sumigaw, ituloy mo. Iligtas mo ang ama mo, ang sakripisyo ng ama habang abala si Isabela sa pakikipaglaban, si Don Ernesto, bagamat sugatan, ay kinalag ang sarili. Muling gumising ang kanyang alaala, siya man ay tagapangalaga, itinago lang sa matagal na panahon. Hinawakan niya ang selyo habang bumubulong ng dasal. Kung kailangan ng dugo ng tagapangalaga, kunin mo sa akin. Sa halip na sa anak ko. Tumalsik ang kanyang dugo sa itim na bato, ngunit imbes na buksan ang daan ng dilim, nabasag ang selyo. Napaatras ang itim na ginang. Hindi, liwanag mula sa alaala Isabela, napaluhod sa lupa, ay biglang tinamaan ng matinding enerhiya mula sa basag na selyo. Sa isang iglap, nakita niya ang alaala ng kanyang ina, ng mga lumang tagapangalaga, ng lahi nilang itinatag upang protektahan ang mundo mula sa dilim. Nagsalita siya ng may lakas na hindi niya alam na taglay niya. Sa ngalan ng lahat ng tagapangalaga, ipinapahayag ko ang alay ng liwanag. Umangat siya sa ere, ang mutya ng kalinawan ay lumiwanag na parang bituin, at ang buong pugad ay nabalot ng puting apoy, hindi mainit, kundi banal. Ang mga nilalang ay isa-isang natunaw, at ang katawan ng itim na ginang ay nanginig. Ang pagkawasak ng pugad, hindi ito ang huli, sigaw ng itim na ginang habang siya'y nilalamon ng liwanag. Ang kadiliman ay laging may sisibol na binhi. At tuluyan na siyang naglaho sa isang malakas na pagsabog ng liwanag. Ang buong pugad ay nagsimulang gumuho. Dali-daling hinila ni Isabela si Don Ernesto,
At si Mang Ador naman ay sumigaw, sa kaliwa. May lagusan palabas. Habang tumatakbo sila, ang mga pader ng mundo ng dilim ay bumibitak, parang paputok na yelo sa apoy. At sa huling segundo, lumundag sila palabas ng lagusan. Pagbalik sa mundong maliwanag pagmulat ni Isabela, naroon na siya sa gilid ng gubat. Umaga na. Ang liwanag ng araw ay mas matingkad, masariwa, at tila mas may kahulugan. Nakahiga si Don Ernesto sa tabi niya, gising ngunit pagod. Si Mang Ador ay nakaupo sa batuhan, pinapahinga ang balikat. Natapos na, tanong ni Isabela. Hindi pa lubos, sagot ni Mang Ador. Ngunit ang pinakamapanganib ay nalampasan mo na. Isa ka ng ganap na tagapangalaga, simula ng panibagong yugto 1 linggo ang lumipas. Sa mansyon, nagtipon-tipon ang ilan sa mga natitirang albularyo at bantay ng liwanag. Pinasa ni Mang Ador ang kanyang posisyon kay Isabela, na ngayon ay buong loob ng tanggap ang kanyang tungkulin. Hindi ito ang pagtatapos ng kadiliman, wika ni Isabela sa kanilang pulong. Pero habang may liwanag sa ating puso, hindi kailanman magtatagumpay ang dilim. Pagkatapos ng matinding labanan sa pugad ng dilim, tila ba tahimik ang buong bayan. Ngunit sa ilalim ng katahimikang ito, ay may bagong sigla, isang bagong panimula. Si Isabela, ang dating dalagang takot sa sariling anino, ngayon ay ganap ng tagapangalaga. At ang dating gwardiya na si Mang Ador, ngayon ay isang tagamasid sa malayo, handang tumugon kung muling bubulwak ang dilim. Pagbabalik sa normal isang umaga sa mansyon ng mga Velasquez, tahimik na naglalakad si Isabela sa hardin. Dati, ang lugar na iyon ay puro kalye ng mamahaling bulaklak at batong marmol. Ngayon, may mga halamang damong gamot, mga anting-anting na nakasabit sa mga puno, at mga lumang simbolo ng proteksyon na inukit sa mga poste. Ang mga kasambahay, dati ipawang takot, ngayon ay tahimik ngunit may respeto sa dalagang kanilang pinagsisilbihan. Si Isabela ay hindi na basta senyorita, isa na siyang ginagalang na tagapangalaga. Dumating si Don Ernesto, may saklay pa rin ngunit unti-unting lumalakas. Anak, sabi niya, hindi ko lubos maisip na ang tahimik kong anak ay magiging sandigan ng liwanag. Ngumiti si Isabela. Hindi ko rin po inakala, Papa. Pero siguro, kaya ako inilagay ng kapalaran dito, ang lihim ng nakaraan, habang nililinis ni Isabela ang lumang silid aklatan, natagpuan niya ang isang lumang bowl. Sa loob nito ay mga sulat ng kanyang lolo, isang albularyo at gwardyang ginamit ng pamilya noon, ngunit itinago ang kanyang kakayahan mula sa lipunan. Nakasulat doon, ang liwanag ay hindi laging ipinapakita. Minsan, ito'y pinipiling itago hanggang sa dumating ang tamang tagapagmana. Doon napagtanto ni Isabela na ang kanyang lahi ay matagal ng tagabantay. Hindi ito bigla ang responsibilidad, kundi isang panawagan na hinintay ang tamang panahon. Isang misyon na walang hangganan dumating si Mang Ador makalipas ang 3 araw, may dalang balita. May kakaibang enerhiya sa timog kanlurang bahagi ng bayan. May mga albularyo na ring nawawala. Simula na naman, tanong ni Isabela. Hindi yan natatapos, sagot ni Mang Ador. Pero ngayon, hindi mo na kailangang harapin yan mag-isa. Nagtayo sila ng maliit na sentro ng Bantay Liwanag, isang lihim na lugar kung saan nagsasanay ang mga piling kabataan sa sining ng panggagamot, orasyon, at pagtatanggol kontra dilim. Mga balita at alingaungaw habang tumatagal, kumalat ang mga bulong-bulungan sa Karatig Baryo, may dalagang gumagamot ng sugat gamit lang ang salita. May mansyon na hindi mapasok ng kahit anong aswang. May nilalang na lumalabas tuwing gabi at binabantayan ang kabundukan. Ngunit sa likod ng mga alinasnas na ito, tahimik lang si Isabela. Ayaw niya ng papuri. Ang nais lang niya, ang katiyakan na ligtas ang bayan, at wala ng batang katulad niya ang matatakot matulog sa dilim. Paghihiwalay at panata dumating din ang araw na kinailangang magpaalam si Mang Ador. Panahon na para ako'y bumalik sa pinagmulan. May mga bagay akong kailangang ayusin sa sarili kong lahi, anya. Isang mahigpit na yakap ang iniwan niya kay Isabela at isang kahon ng lumang mutya. Kapag dumilim muli ang mundo, ito ang gagamitin mo, bilin niya. Paalam, tagapangalaga, panaginip at pahiwatig kinagabihan, na panaginipan ni Isabela ang itim na ginang. Hindi bilang isang kalaban, kundi bilang isang batang umiiyak sa ilalim ng puno. Bakit mo ako nilabanan? Tanong ng bata. Dahil hindi lahat ng sakit ay kailangang ipasa sa iba, sagot ni Isabela. Pagkagising niya, nakita niya sa mesa ang isang pirasong abo, pahiwatig na ang dilim ay hindi tuluyang nawala. Ngunit handa na siya. 39.